Magandang araw po muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko naman ngayon ay isa na namang pagninilay na hango sa inspirasyon kong teologo na si Dr. Jose M. D. Mesa. Bago siya mamatay, palagi niya sinasabi sa akin kapag ako yung magbabasa ng kanyang aklat, magkaroon ako ng mga personal na pagninilay at ibigay din sa kanya. Kaya lang hindi ko na maibibigay kasi sumakabilang buhay na siya. Pero gusto kong ipagpatuloy ang napag-usapan namin kasi para sa akin siya ay napakahalaga. Ang gusto kong ibahagi ngayon ay tungkol sa isang batik na maginhawang buhay sa ating lahat. Ang katagang ito ay palaging sinasabi ng natin, minsan ay wala ng kahulugan. Pero gusto kong tingnan yung kahulugan nito na ginagamit ito sa nakataga para balak ng Diyos para sa buhay ng tao. Minsan ginagamit ang layunin, ano ang layunin ng Diyos, ano ang pakay, ano ang panukala, ano ang mithiin o pangarap o plano ng Diyos. Pero para sa akin, napakahalaga yung niloloob ng Diyos. Yung katagan nito ay nanggagaling sa kaloob-looban, yung parang gift, yung biyaya. Ang katumbas nito ay kagandahang loob. No? Tulad nga ng nasabi, ito ay sa kapakanan natin. Ito ang kagustuhan ng Diyos. Ito ang niloloob ng Diyos. At dalawang bagay lang ang nililinaw dito. Nililinaw na ang pagsasalarawan ng niloloob ng Diyos bilang unang-una kaligayahan at kaginhawahan. Dalawa lang. Pero gusto kong usisain, gusto kong suriin mismo yung katagang ginhawa. Ang ginhawa ay ginagamit sa kasing kahulugan ng kaligtasan. Kasi palagi nating bukang bibig kapag tayo ay nagdadasal, yung kaligtasan sa kabilang buhay. Salvation of the souls, yung mga ganon. Pero parang ang layo sa atin. Kaya maganda itong pagkagamit ng ginhawa. Ang konsepto sa tradisyong teologo, makakasumpong tayo ng iba't ibang konsepto para sa nilalayo ng Diyos para sa atin ayon sa kalagayang kultural ng iba't ibang salita upang tukuyin ang kaligtasan. So, halimbawa nito, ang kaligtasan ay ginagamit upang i-adya tayo sa kapahamakan. I-adya, iligtas. Ang isang pagkahulugan nito ay sa kalusugan. Ang paglayo sa sakit ay isang kaligtasan.
ang liberasyon o paglaya sa pagkaalipin at pag-aapi ay isang kaligtasan. Pero ang dinudulog dito ay nararamdaman nating ginhawa. Maalwan ang buhay, naibsan ang kirot, sakit at paghihirap. May aliw na nararanasan, may kasaganaan, at kung may hirap ay may ginawa. Di ba ang mga katagang ito, kapag ginamit mo ang ginhawa ay merong dating sa atin bilang mga Pilipino. Napakahalaga nito sa atin. Merong nararamdaman. Hindi lang dating, kundi merong kang loob na alam mo ito dahil iyong karanasan. Kaya parang ito nagbigay ng call to action sa akin upang patuloy na gamitin ang kultura ng tradisyong Kristiyano para madaling maunawaan ang salita na ibinabahagi natin sa iba. Kaligtasan o salvation ay naandun lahat sa ginhawa. Nararanasan natin at may dating sa ating mga Pilipino. Hangad ng Diyos na lumigaya at guminawa ang buong tao. No? Mula nung unang binigyan tayo ng buhay hanggang sa kahuli-hulihan, nais ng Diyos na lumigaya at guminhawa tayo. Kaya, ginhawa ng lahat na personal, ginhawa sa panlipunan, ginhawa sa daigdigan, so hindi lang ito personal, kundi sa daigdig. Sa usapin ng ekonomiya, ang ekonomiya naman ay mga pagkain, mga usapin ng pera, no? Pinagkukunan ng hanap buhay, at usapin ng politiko sa uri ng pagdidesisyon. Hindi lamang isang nagdidesisyon, lalo-lalo na sa pamilya, na may kasama ang community ng pamilya. Ang kultura din, katulad nitong aking palaging sinasabi, na nakaugat sa ating kultura upang madaling maintindihan ang pagsasalarawan na nais nating malaman. Lalo-lalo na ang mga terminong tungkol sa Diyos. At ngayon, dahil sa nangyaring pandemya, ang kahalagahan ng kalusugan. Kaya, kung titingnan natin ang isang natutunan ko ngayon sa aking pananaliksik na nito ay pagbahati na maginhawang buhay po sa ating lahat. Isang pagninilay, sana'y nakapupulutan natin ang aral. At magandang araw po sa ating lahat. Ito po muna ang aking ibabahagi, si Kuya Nanding M.